welcome Mr. Lance Posadas! Tayo muna, taas ang kamay. 1, 2, 3. Alright. Isa pa lang. Nagreklamo. Kailangan yung kunwari masaya kahit hindi ha. Okay. 1, 2. Zero kita. Wala kayo. Alright, hello, Easy Batangas! Good afternoon po sa inyo lahat, good afternoon. Alright, so, bago ako mag-start, gusto ko muna malaman, sino po ba dito yung mga, okay lang ha, kahit maging honest ha, kasi gusto ko malaman kung saan ko pupunta yung flow ng story ko eh. Sino po dito yung never pa ako nag-end sa best lang? Okay lang? Okay, thank you so much. Okay. Baka kasi wala rin eh, so tanong ko ulit. Sino po dito yung mga nakarinig na sa akin, yung mga nakarinig lang? Okay, magkilala na okay. Anyway, pakilala lang ako, this very quick lang, 20 to 30 minutes lang. Pero meron akong pakiusap sa inyo. Okay lang ba yun? Yes! Okay, so ang pakiusap ko, galing pa po ako ng Antipolo. Okay, bumiyahe pa ako dito almost 3 hours. Okay, kasi unang-una nakita ko na nilagay ako sa posters. Appreciate ko yung company natin na papuntay ako sa Batangas. So, ang pakiusap ko lang po sa inyo, since gusto kong galingan dito, gusto kong magbigay ng value sa inyo, kasi alam naman importante yung oras mo. Since andito ka na lang din naman, much better na dapat, kasi may dalawang klase ng tao eh. Yung isa, andito lang, pero yung utak niya, baka wala na dito. Diba? Paano nilipat ka? So, gusto ko sana, physically and mentally present ka na dito. So, para malaman na mentally present ka dito, dapat nagre-response mo kayo. Okay lang po ba yun? Yes! Yan, ang galing sumasagot. Okay, anyway, ako po si Lance Posadas. Okay, ako yung top 11 ng ating company. Wow. First time kong pumunta sa Batangas, okay, first time kong pumunta dito, and kung pwede, kasi may isang team, parang chinachat din ako, sabi, sayang na pumunta ka, wala kami, balik ka ulit next week. Parang gusto, balik na ulit ako ng March 9, anyway. So ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan natin is, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko nagawang kumita sa company natin. Okay lang ba yun sa'yo? Yes! Okay, anyway, magpapakita muna ako ng mga picture, no? Paano po ba yung next slide dito, no? Okay, tama. Okay, anyway, pakilala muna ako. Very quick lang bago ko i-share yung success story ko sa inyo. Ako po si Lance. Nag-start ako sa ganitong business at age of 17. Sobrang bata ako po nag-start actually. Okay, right now, I'm 26 years old. So ito po yung itsura ko nung nag-start ako. Literal na lubog talaga yung mukha ko. Pero huwag niyong muskan, hindi ako adik ha. Okay. So, kasi wala akong kinakain, hindi siomay rice lang eh. Okay, yung parents ko po kasi vegetable vendor. Natitinda po kami ng gulay sa squatters area kami nakatira. Okay, so since wala nang pangarap sa akin yung family ko, kailangan ko na mag-stop. Buti na lang na-invite ako sa ganitong klaseng business. To be honest with you guys, gusto ko maging honest sa inyo. So, ikwento yung po ang nangyari sa akin. Yung Easy po ang tawag namin sa Easy. Ano ba tawag namin sa Easy? Dream Company. Okay, tingnan nito. Okay. Na-encode yung account ko sa Easy. Sayang, di mo siya makita yung date, pero ito, kung nakikita ko sa mga nasa harapan, January 22, 2022, something. Okay? Nag-start ako sa Easy, mag 3 years na po kami. So, yung encode po yung account ko, pinakita ko dito na zero yung laman. Okay? Sa mga hindi pa member, pag nagpa-member po kayo, magkakaroon kayo ng website. Doon yung open yung account yung parang Facebook. So ngayon, nung nag-start po ako sa Easy, ang tawag namin sa Easy Dream Company. Actually, galing po kami sa ibang company. Marami kasing ganitong klaseng kumpanya, itong network marketing, napakadaming ganito. I believe meron na daw sa taas eh. So ngayon, paano po kayo sa akin? So ngayon, alam niyo po, nasa ibang company pa kami. Tignan nito ha. Gaano kami kabaliw na baliw sa Easy? Yung company namin, bago kami mag-training, tignan niyo po, bago kami mag-training, ako po, founder ako ng isang team. Ang name ng team ko, The VIP Club. Bago ako mag-talk doon, bago ako mag-training sa team ko, manunood muna ako sa YouTube. Mayroon kasi page sa Easy, pangalan, Usapang Easy. Okay, sa mga nakakalam nun. Ngayon, yung page po na yun, doon nagtatalk lahat ng mga trainer, lahat ng mga ganitong kasi training sa Easy. Manunood muna kami doon,
kukunin namin yung mga PowerPoint, kukunin namin yung mga talks na itutok namin sa team namin. Ganun namin ka-idol sa idol ng Easy. Sobrang updated kami. Buong top 1 to top 20, pina-follow namin. Ibig sabihin po, yung mga kagaya natin sa mga members mo na dito, kung network marketer ka na, alam mo ba yung kumpanya mo? Pangarap na kumpanya ng maraming network marketer sa labas. Pinapalapakan yun, syempre, di ba? Kasi sunod kami, alam mo, pangarap ng company namin, mag-event sa MOA. Mag-event sa Araneta. Kasi pag nag-event yung team, yung company namin, wala. Parang tunog. Kasi kung tinatawal mo punta, ang pinaka-big event namin doon, inaris na. Yung company ng Easy, lagi nag-event sa MOA, sa Araneta. One time, ginawa pa nila yung Philippine Arena. Kaya yung kumpanya natin, ang tawag ko talaga dito, ayun, Dream Company. Alright? Dream Company yung Easy. Okay? Alam niyo ba, magiging honest ako sa inyo, ha? Ang daming iba't ibang company nag-chat sa akin. Okay, nagpapaturo sila. Minsan mini-message ko, bakit gusto niyo magpaturo pala? Sabi, curious lang ako. Sabi niya, kasi sa kumpanya ng Easy, andyan lahat ng magagaling. Andyan lahat ng trainer, andyan lahat ng mga sikat na top earner. Diba? Kaya ang tawag sa akin, Dream Company. So, alam mo, tignan mo ito, ha? Zero account. Okay? Zero yung account ko. Zero left, zero right. January ako sumali. Alam mo, kahit zero yan, sobrang tuwan-tuwa kami kasi nga, ngayon, mag-hustle na kami sa aming Dream Company. So yung kumpanya mo ngayon, regardless kung magkano man yung laman ng account mo, maniwala ka sa akin, may mga tao na kagaya ng posisyon mo sa labas, nasa ibang kumpanya, pinapangarap nila na sana na-invite sila sa kumpanya kung nasan ka ngayon. Pangarap na sana, sa Easy na lang ako na-include. Sana sa Easy na lang yung company ko para sarap maging proud. O, tingnan niyo po ito. O, since Dream Company ko yung Easy, ginalingan ko talaga. Na-include yung account ko January. After 39 days, I earned my first million sa company ko. Ako po yung may record sa company natin na fastest millionaires club sa Easy. But take note, hindi ko ito pinapakita para iyabang sa inyo. Hindi ko ito pinapakita para maipakita mas magaling ako sa iyo. No, pinapakita ko ito sa iyo para mamaya sa ituturo ko sa iyo, makikinig ka sa akin na mabuti. Kasi pag ituturo po ako sa inyo kung paano ko ito nagawa, meron akong sikretong ginawa na i-share ko sa Batangas ngayon. Gusto mo ba yan? Kaya, si top secret ko yun, kaya nga lang, ayaw magsalita ng iba eh. Isipin mo, i-share ko yung top secret ko. I-share ko yung top secret ng The Baby. Kaya bumiyahe pa ako sa Antipolo para i-share sa inyo. Ang gusto ko lang, yan. Kaya medyo ginagawa na ako. Okay, ulit! Gusto mo ba malaman? Yes! Mag-usapan natin later, right? O, ito po, yung naging check, yung patunay sa mga hindi pa po hindi pa member, pakinisip, totoo ba yan? Napapalitan ba yan? Meron pa akong vlog, ayan, yung 1 million, pinunta ko sa bank, napapalitan yan. Okay, next. Ito, kami rin po, kami rin po yung pinakabago din na nakapag-talk sa MOA Arena, dalawa kami ng partner ko. Kasi yung partner ko na yan, si Aya, kumita siya ng 1 million in 67 days. So parang dalawa kami yung fastest millionaires sa thank you so much. Again, di pa rin magmayabang sa iyo, may mga papakita pa akong pictures. Unahan mo na kayo, please lang. May mga papakita pa akong pictures, results, mga nangyari sa akin sa company. Hindi para iyabang sa inyo, kundi para i-inspire ka. Kasi we were once like you. Naging first timer din kami. Alam niyo po, pinaka-favorite ko sa company natin. Wala siyang pinipiling background, wala pinipiling edad, kahit anong background mo, kahit ilang taon ka, pwede ka dito. Ngayon, ang kagandahan ko, pag nakikinig kayo ng mga ganitong talk, mga ganitong stories, mayroon sa loob mo na nai-inspire. Mayroon sa loob mo na parang nagkakaroon ng fire. And alam mo, yung inspiration na yun yung ginamit namin, ba't nagbago yung buhay namin. So kaya mo po mapapakita sa inyo yung mga nangyari sa akin. Kasi baka sakali, nagbabakasakali na kami. Baka may 5-10 tao dito na ma-inspire. Nakagaya rin namin, na-inspire lang kami, na-challenge kami. Doon na simulang magbago yung buhay namin. Kaya, ipapakita ko po sa inyo na. Okay? Hindi pa naiyaman. Okay. Pinaka-favorite ko sa company natin, sabi, Easy. Turning ordinary people into extraordinary millionaires. Napakaganda. So ngayon, ito na yung question. Here's the question. Paano ka magiging extraordinary millionaire sa company natin? Itong PowerPoint ko po na to, ito yung ginagamit ko mismo sa personal team ko. Tinutok ko to sa team ko once every quarter. Sa mga new members namin, sa mga onliners namin. Pero since gusto mo nga magbigay ng value sa inyo, since alam ko naman importante yung oras kung pumunta ka pa dito, bibigay ko po sa inyo ngayong gabi. Okay, ngayon, topic natin.
O, 5 reasons bakit nag-fail ba yung tao sa life. Okay? 5 dahilan bakit hindi umaasenso yung tao. O 5 dahilan bakit naghihirap yung tao. Ang usapan natin. Topic number 1. Ito muna. O, ngayon, ang month natin ngayon is March. Right? Third month na ng 2025. Isipin mo, third month, sobrang bilis. Magulat ka, bukas makalawa, tapos yung summer. Susunod yun, ano na? Tag-ulan na. After ng tag-ulan, anong sunod na? Bare months na. After nun, New Year na. Sasabihin mo na naman, ito na talaga yung taon ko. Ito na talaga yung year ko. Diba? Parang, ito na talaga. Practice lang yung last year. Ito na talaga yung game plan. Yan ka na naman, di ba? New Year's resolution ka na naman. Ibig sabihin, ang pinapoint out ko sa inyo, gaano kabilis yung araw, gaano kabilis yung buwan. Hindi mo malayang pangatlong taon, pangatlong buwan na agad. Okay, ngayon. Sabi nga sa M, let your M stands for miracles, money, and manifestation, motivation. Now, pang-apat na M ng March, ang tawag dito magnet. Sabi mo nga, magnet. Magnet. Okay, ngayon, gusto ko pong ituro sa inyo ito, makinig po kayo. Magnet. Alam niyo po ba na na-attract mo kung ano ka? Okay, makinig ka. Magnet ka. So for example, pag ikaw yung taong positibo sa buhay, alam mo ba ang na-attract mo puro positive din? Pag ikaw yung taong negatibo sa buhay, ang na-attract mo, negative din. Ngayon, pansinin niyo po ito. Tingnan niyo po ito Bakit yung mga taong masayahin, ang mga kaibigan niya masayahin din? Na-attract niya. Bakit yung mga taong lagi nakabusangot, ang mga kaibigan niya nakabusangot din? Na-attract niya. Paano ko ma-justify na totoo ito dahil kung magnet ka? Tingnan niyo po. Balik ka nung nag-aaral ka pa sa school. Di mo sa classroom. Lahat ng mga matatalino, nakasalamin. Pagka uwi, galing ng school, magbabasa ng libro, lagi may assignment. Sino mga katabi nun? Matatalino rin. Tama ba? Kung yung mga magagaling sa school, magkakatabi yan. Pansinin mo naman yung mga kolekoy. Yung mga hindi gumagawa ng assignment, di ba? Yung pumapasok, wala naman dalang isang notebook lang yung dala. Di ba yung lagi tumatawa lang? Okay din mo, sino mga kaibigan nun? Kulokoy din. Tama ba? Yung mga babae mahilig mag-makeup, mga magaganda, di ba? Magkakatabi sila. So, ibig sabihin, na mabagnet mo kung sino ka. Ibig sabihin, palakpakan mo yung sarili mo ngayon, nandito ka. Bakit? Namabagnet mo yung mga taong gusto mo maseryoso ka na. Di ba? Namabagnet mo yung mga taong gusto nyo maman, magbago yung buhay. Ba't ko sinasabi itong M ngayon? Okay, ngayon. Bakit hindi nyo alam kung gano'ng ka-importante kayo gusto mo-share agad ngayon pa lang? Alam mo ba kung gano'ng ka-importante yung pag-ngiti? Yung pag-smile? Importante yan, sir. Importante yan, ma'am. Alam mo ba, pag umingiti ka, ina-attract mo yung blessing sa buhay mo. May nagsabi sa akin, pag umingiti ba ako, mawawala yung problema ko? Hindi naman mawawala. Pero pag umingiti ka, o positive ka, mas nakaka-excite harapin yung problema mo kasi nga positibo yung outlook mo sa life. Tama ba ba? Yes. Okay, ngayon, you are a magnet. Okay? Ngayon, gusto ko sabihin agad sa inyo, sa mga members, lalo na, bakit minsan nahihirapan ka mag-direct? Alam mo kung bakit? Kasi nga magnet ka. For example, nag-chat ka, nakasimangot ka. Pagkagising pa lang, mag-propose ka na, nakasimangot ka. Yung na-attract mong vibe, pangit, negative. Tingnan mo, bigyan ka ng example. Misis mo, partner mo, chinan ka. Caps lock, ang nakalagay, asan ka. Puro madamdam. Pag binasa mo yun, parang mabasahin yun, asan ka. Galit to. Tingnan mo hindi mo siya narinig, hindi mo siya nakita, alam mo na galit siya. Bakit? Kasi yung tinatransfer mo yung chat na yun, nakabusangot yun. Galit yun. Napapanyo mo ba? Napapanyo ba ako? So for example, ikaw nag-chat ka, maganda itong isipan mo ka mo. Wala. Yun yung nararamdaman niya. Sunod ikaw, dito sa isip, pwede ka pumasenso, ikaw mismo. Ikaw naman, parang nagdududa ka. Totoo ba? Kikita ka. Yun yung nararamdaman nila. Pero the more na mas confident ka sa ginagawa mo, the more na mas naniniwala ka sa ginagawa mo, kahit chat lang, na ita-transfer mo yung nararamdaman mo na yun sa taong kinakausap mo. Okay po ba yun? Okay po ba? Yes! Okay, now, you are a magnet. Topic number 1. Ito po muna. Meron lang ako 5 topic, 5 tanong lang sa inyo. Topic number 1. Ano ang pinakamalaking purchase mo noong 2024 na pwedeng makapagpabago ng buhay mo ngayong 2025? Okay, gandang tanong. Ano daw yung pinaggastusan mo ng pera mo noong 2024 na pwedeng magbago yung 2025 mo? Kasi alam niyo itong 5 tanong na to, way bago nagsisimula ako sa business, parang yung tinanong sa akin. Gusto ko lang ibalik sa inyo. So nung tinanong sa akin to, ano yung pinakamalaking purchase ko last year?
na pwede mapagpabago ng buhay ko this year. Ano masabi ko? Phone? Damit? Di ba? Ano ba? Wala akong purchase na pwede mapagpabago ng buhay ko eh. Ngayon, tingnan niyo po ito. Most ng tao, kaya daw nag-fail o kaya daw hindi yumayaman. Wait lang. So, unang tanong. Ang topic natin, kung sino yung gustong yumaman na. Yung mga tao interesado dito, yung mga tao gustong umasenso, mga tao gustong yumaman. Pwede ko bang malaman? Sino po ba dito yung gustong umasenso? Okay, wait lang. Lord, yung nagtanong pa ako, sino yung gustong umasenso? Yung hindi nagtaas, Lord, huwag mong payamanin, Lord. Ayaw niya, Lord, ayaw niya. Ibigay ko sa katabing niya, ulit na. Sino dito gusto umasenso? Talaga tinatawag talaga yung tao. Come on, okay, Lord, tignan niyo. Okay. Ngayon, bakit maraming tao hindi umaasenso, hindi yumayaman? Kasi tingnan nyo sa nilalagay yung pera nila. Makaka-relate ka kung magiging honest ka. Most ng tao, nilalagay natin yung pera sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan o hindi natin afford. Dati, suping-supi yung tatay ko sa tito ko ng home credit. Kasi lagi ako mahilig. Bili ako ng ganito, bili ako ng ganyan. Nag-iipon pa ako sa mga bagay na hindi ko naman kailangan talaga. Dito na pupunta most yung pera ng tao. Pero pagtatanungin mo, may nilalagay ka ba sa jar o sa pera na pwedeng maging dahilan ba't mo makukuha yung mga pangarap sa buhay? Wala. Most ng tao walang nilalagay dyan. Kaya parang nag-fail. Okay, ngayon, tingnan nito. Pangalawang realization sa akin. Sabi nung nagkukul sa akin, tingnan mo yung mga Chinese. Bakit ito sa Pilipinas? Sarili nating bansa ang mayaman Chinese. Isip nyo na ba yun? Pilipinas, yung mayaman sa Pilipinas, si Go Kong Wei, si Lu Xutang, si Henry C. Sa ibang bansa, mga mayaman sa Amerika, mayaman doon, Amerikano. Sa China, mayaman doon, Chinese. Bakit sa Pilipinas, mayaman sa atin, Chinese din? Kasi tignan mo paano sila gumastos. Yung Chinese namumutang daw ng pera para magtayo ng negosyo. Pag Pilipino, sa tayo namumutang. Ayun, siyempre, may masabi yung kapitbahay mo, may handa ka, di ba? Sa kasal, di ba hindi yan. Ubus pera talaga yan. Yan, sa binyag, sa fiesta. Tama ba ako? Yes! Dito naubos yung pera ng Pilipino pala. So, ibig sabihin, isa yan sa Thailand, bakit daw hindi umaasenso? O, next. Tignan nyo to. Sabi ni Jack Ma, pag nag-offer ka, yung unggoy, nag-offer ka daw sa unggoy ng pera sa kanang saging. Ano pipili ng unggoy? Saging. Kasi hindi naman daw niya alam sa pera, pwedeng makabili ng maraming saging. Parang ganun din po, sabi nga dito, profits is better than salaries. Ibig sabihin, yung kita sa negosyo, mas malaki yun, mas maganda yun, kaysa kita sa trabaho. Okay, next. Number 2. Ngayon, number 1, dapat alam niyo na, naglalagay kayo ng jar, naglalagay kayo ng pera doon sa mga bagay na pwede mo makuha yung pangarap mo. Number 2, bakit mahirap yumaman sa Pilipinas? Ito na, my favorite topic. Okay. Topic number 2. Okay, bakit mahirap yumaman sa Pilipinas? Sabi ni Napoleon Hill. The number 1 reason, people fail in life. Bakit daw fail in tao sa life? Kasi nakikinig daw sila sa kaibigan nila, kamag-anak nila, katrabaho nila. Tingnan niyo po, maganda to. Sabi, wrong advices from wrong people. Tingnan niyo po. Bilang isang Pilipino kasi, mahilig po tayo makinig ng mga opinion. At mahilig din tayo magbigay ng opinion. Tingnan mo ngayon. Malapit na yung botohan. Malapit na yung sa politics. Lahat ng Pilipino ngayon sa social media, politician bigla. Lahat ng tao, magaling bigla mag-advise naman sa politics. For example, may laban ulit si Pacquiao. Lahat ng biglang Pilipino, referee ulit. Si Carlos Yulo nanalo ng gold. Ang pinag-usapan, yun natin niya sa kasi mo ba ang point, bilang isang Pilipino, mahilig tayo magbigay ng mga opinion natin. Now, ngayon, ito na. Bakit din naman hinahinat pag nag-fail ng tao sa life? Tignan niyo po Nung nag-start ako sa business, bago ko mag-start, tuwa ako. Pinaniwanan ni Sir Christian kanina. Pwede na ako masenso, pwede na yumaman. Totoo, may napatunay na. Sabi sa akin dati, 4 lang. Kailangan mo na ng 4 na tao, pwede ka nang yumaman. Sigurista ako. Alam mo anong ginawa ko? Bago ko sasali, maghahanap na agad ako ng 4 ko. Talino ko talaga, di ba? Hindi pa ako sasali, naghanap ako ng 4. Ngayon, inausap ko yung kaibigan ko, Tol, ang ganda ng nakita ko, pwede tayong yumaman. Ano yan? Eto, pinaliwanag ko, alam siya na ito. Wala pa akong alam eh. Anong sabi sa akin? Sira ulo ka, kalukuhan yan. Scam yan! Sabi sa akin, scam yan. Hindi, ang daming tao doon, may office na eh. Hindi, alam ko na yan. May kilala ko si Aling Berting, sumasabi niya, hindi ito masenso. Hindi totoo yan. Bahala ka. Sabi yung kaibigan ko. Lumapit ako ngayon sa nanay-tatay ko. Mama, may nakita na akong dahilan. Bakit tayo yaman?
Sabi ko na nga ako adik ka, no? Yun na, ayaw maniwala, syempre. Yayaman na sa Scottish area, hindi kami ng gulay. Imposible yun. Ang edad ko nung 17. Sabi mo, 17 ako. Walang naniniwala sa akin. Ngayon, nanay-galig na ako. Sabi ko sa coach ko, ayoko nang sumali. Ayoko na ng ganyan. Sabi niya, sige, bago ka mag-desisyon, kumagan ka muna dito. Pinakatin ulit ako sa ganito. Isa po sa pinaka, hindi ko na nakalimutan. Sinabi nung isang naging mentor to. Pakinig po kayo, maganda to. Hanggang ngayon, hindi ko na nakalimutan. Sabi niya sa akin, kung gusto mong maging, makikinig ka lang sa mga taong naging. Sinabi niya, kung gusto mo daw yumaman, dapat daw ang pinapakinggan natin yung mga taong mayaman na. Sabi niya, kung gusto mo umasenso, dapat ang mga opinion na papakinggan mo lang yung mga taong asensado na. Tignan mo to, example, sabi niya, kunyari gusto mo magpagawa ng bahay. Maliban na sasabihin mo sa misis mo, katrabaho mo, kamag-anak mo na, hindi mo na ako makikinig sa inyo. Makikinig ako sa architect, sa engineer. Mali pa yun? Tama yun. Kasi yung mga tao yun, sila yung expert na sa topic na yun. May sakit ka. Maliban na makikinig ka sa doktor, tama na makikinig ka sa doktor kasi siya yung may alam doon. Ngayon, bakit maraming tao nag-fail sa life? Ito po, makinig po kayo ha. Gusto mong negosyante, gusto mong negosyo, gusto mong masenso. Nagkwento sa kaibigan, ito ng kaibigan ko. Ano sabi ng kaibigan ko? Pangit daw to. Hindi daw to totoo. Ano background ng kaibigan ko? Tambay. Maanong ulam yung trabaho niya. Ngayon, pag nakinig ako sa kanya, may alam ba siya sa pagnenegosyo? Mayaman ba siya? Hindi. Sunod, mahal ko yung nanay at tatay ko, pero alam ko sa sarili ko, may mama at papa ko, hindi kami mayaman. Alam ko yung reason, ba't kami hindi mayaman ngayon? Pag ako sa magiging mabuting anak, mabuting magulang, makikinig ako sa kanila. Pero pag ako sa pagnenegosyo, alam ko sa sarili ko, hindi na kami mayaman. Wala sila kalang sa pagnenegosyo. So ang point ko po sa inyo, ang reason bakit yung mahirap, lalong naghihirap, ang totoong answer nun, kasi mali yung pinapakinggan nating opinion. Hindi lahat ng opinion na naririnig mo sa paligid mo tama. Dapat piliin mo. After ko mo ma-realize yun, nung na sinabi, simula ngayon, pagdating sa pag-asenso, ang papakinggan ko yung mga taong asensado na. Kung gusto mong yumaman, gusto mong milyonaryo, maghanap ka ng mga taong papakinggan mo, na milyonaryo na. Kasi kahit balik-balik na rin natin makinig po kayo. Kahit kailan, hindi kayang ituro ng tao yung isang bagay na siya mismo hindi niya nagawa. So ang shortcut, kung gusto mo yung kumasenso, maghanap ka ng mga taong kumasenso na, sila lang yung pakinggan mo. After po nun, sinabi sa akin ngayon, hindi na ako makikinig sa kaibigan ko. Hindi ako makikinig sa kahit na sino, ang papakinggan ko lang yung mentor ko. Kasi pagdating ako sa magnenegosyo, tingnan niyo po. Dahil pinakinggan ko siya, tingnan niyo yung nangyari sa amin. Okay, ito po kami na nag-start kami. Ito po yung 4 na leader ko. Sabi, di ba 4? Kailangan mo lang ng 4 na tamang tao. Hinanap ko, nag-post ako, nag-refer ako, ginawa ko yung business everyday. Maraming hindi niniwala, pero meron hindi niniwala. Pinakamaganda sa narinig ko, sabi ko dati, paano yung pagka hindi na sumali mga kakilala ko? Sabi ng coach ko, alam mo, mas marami. Yung kakilala mo, hindi mo kakilala. Mas marami hindi ko kakilala, mas mataas ang chance. Yung iba po dito, nakilala ko lang online. Kaya itong kaibigan ko, siya yung tambay na kwento ko, sabi niya scam. Naniwala rin siya after a while. Kaya tingnan niyo po, itong 4 na kasama ko na yan, tingnan niyo ha. Dahil lahat kami, naniwala sa vision, naniwala sa presentation na yun. Alam niyo po ba itong 4 na to? Wow. Pare-parehas po kami ngayon, nag-drive na kanya kami ng sports. Alam niyo po, okay, ang background, so kung sabihin sa inyo, for the record, okay, ang background ni Aya, college graduate. Background niya, nagtatrabaho si Rosemary, nagtatrabaho sa supermarket, minimum masahod. Background niya, professional tambay. Okay? Background niya, police. Isipin mo yung background namin, tingnan niyo. Isipin mo may tambay, may police, may graduate, may undergrad, tapos may sales lady. So, ang point, walang pinipiling background, pero pare-parehas, pwede magkaroon ng result. So, ang ganda dito, walang may pakailam kung anong background mo, kung ano ka ngayon. Di importante yan. Ang importante, kung ano yung nag-aantay sa'yo sa dulo, pag ginalingan mo sa business natin. Gusto mo magkaroon ng ganito? Yes! Okay, ito na. Okay, next. Next muna tayo, bago yan. Sunod sa kanila, ito po, back to sa topic ko. So, sinabi ko, makinig ka sa mga tao. Kung gusto mo maging, makinig ka lang sa mga taong naging. So, since nakikinig sila sa akin, nakikinig ako sa mga taong mentor namin, tinan nyo. Ito po, kababata ko itong dalawa. Kasama ko sila nag-start sa business. Okay? Tingnan niyo po kami. Itong 3 na ito ngayon,
Pagkakabata, nakatira kami sa squatters area ngayon, ito na po yung life namin ngayon. Ngayon, habang pinapakita ko itong mga pictures ito sa'yo, okay, ngayon, habang pinapakita ko to, mamaya, after this, uwi kayo. Okay, mag-commute kayo. Wait lang, may papakita ko picture. Okay, mag-commute kayo. Aalis kayo dito sa office na to. Yung mga kasabay mo mag-commute, yung mga kasabay mo pumunta dito sa office, yung mga kasabay mo nagsimula pa lang kayo, maniwala ka sa akin, damihan nyo na yung picture nyo. Di ba, damihan mo na yung picture nyo na ganyan, nagsisimula kayo. Damihan nyo na, kasi alam mo bakit? Darating yung time, yung mga katabi mo na yan, yung mga kasama mo na yan, darating yung time, sabay-sabay na kayong hindi mo commute, sabay-sabay na kayong aalis, ng tag-iisang kotse nyo, naka-convoy na yung mga sports car nyo, naka-convoy na yung mga dream cars nyo. Gusto mo ba mangyari yan sa'yo? Yes! Kasi alam nyo kami, nagsimula din kami, kagaya po ninyo na-inspire, mga palakpak nakikinig, nag-video lang din. Okay, after lang years, ito na. Okay, next. Next. Ito pa, sabi, bakit itong mahirap yumaman sa Pilipinas? Kasi sabi, yung mayaman, lalong yung mayaman daw. Kasi yung mahirap, pag nakakita daw ng opportunity na pwede magbago yung buhay niya, anong inisip agad? Scam yun. Hindi na agad tinanong kung paano yan. Yung mayaman pala, pag may nakita ng opportunity, aalamin muna kung paano yun, kaya dumadami yung pera. Okay, next. Tignan niyo po ito. Kwento mo na, a little bit story muna tayo. Nung bago yung Starbucks sa Pilipinas, tignan niyo to may mga lesson po kayo makukuha dito. Bago tayo yung Starbucks sa Pilipinas, sabi ng mga tao, yan ang pinakaunang negosyo magsasara sa Pilipinas. Sabi naman, bakit? Isipin mo kape, 150 to 100. Sino bibili niyan? Coffee ko brown ka na lang, di ba? 10 piso lang, di ba? 3-in-1 ka na lang at yung pa sa gitna, dalawa pa kayo makakainom. So ang point, sabi nila, wala nang bibili nito. Ngayon, anong ginawa nung mayari? Hindi siya nakinig sa negative. Anong ginawa niya? Hindi, totoo yan. Pwedeng kumita naman lang yan. Ano nangyari ngayon? Bawat mall may Starbucks na. Diba, isipin mo sunod, kinopya pa ng mga iba't ibang brand. May pick-up coffee na, coffee bean, ang dami ng kopya. O, ibig sabihin, hindi sila nakikinig sa mga negative. Sunod, tignan nyo to. Yung bakal water sa Pilipinas, bagong tayo to. Sabi ng mga tao, sinong baliw bibili ng tubig? Ba't ka bibili ng tubig? Dati kasi malinis pa yung tubig sa faucet. Sa gripo. Pag kumain ka sa karinderya, pwede ka kahit di kumain, mamahingin ka ng tubig, may tubig ka na. Ba't ako bibili ng tubig na hingin ko na libre yan? O, di nakinig yung mayari. Anong nangyari ngayon? May summit na, sa pasok 7-Eleven, iba't ibang brand na. Ano yung point? Ang common denominator ng mga taong umaasenso nagtatagumpay sa buhay, hindi nakikinig sa negative. Gusto mo kumasenso? Yes! Huwag kang makinig sa negative. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makinig sa negative. Hindi ako makikinig sa'yo. Alright. Ba't parang ang lakas? Ba't parang sinigaw mo? Siya ba yung negative? Okay, number 3. Okay, number 3. Ito po. Okay, number 3. Maganda po itong tanong na to. Sana maging honest kayo sa sagot nyo. Meron akong tanong sa inyo. Nakatingin mo, nakaka-asenso ba pagka masipag sa kamatyaga? Yes! Okay, lahat mo ulit sumagot. Nakaka-asenso ba pag masipag sa kamatyaga? Yes! Okay, para po sa... Wala namang tama, maling sagot. Depende sa perspective nyo. Pero para sa akin, ang sagot mo, no. Hindi porket masipag ka, matyaga ka, automatic, guaranteed, asenso ka na. Okay, bakit? O, tingnan niyo po ito. Hindi ko sila minamak. Ginagamit ko lang sa example. For example po, yung nagtitinda ng taho. Masipag siya, yes. Matyaga siya, yes. Pag walang bumili, hindi pa siya sa kabilang barangay. Ang question, nakaka-asenso ba? Hindi rin. Titinda mo ng sorbetes, ng ice cream, yung naglalako. Masipag, matyaga, nakaka-asenso ba? Hindi. So ang point, hindi pa nasipag at tiyaga yung kailangan para umasenso ka. Ang tamang sagot, tamang opportunity, yung ilalagay mo yung sipag at tiyaga mo, doon ka aasenso. Maraming tao sa totoo lang capable. Ang dami kong nami-meet, sobrang sipag nito, sobrang tiyaga nito. Kung yung sipag at tiyaga mo lang, ilalagay mo lang sa ginagawa namin, matagal ka na sanang umasenso. Yun yung totoo. Yes. Alam mo, maraming tao mas masipag, mas matyaga sa akin. Pero sa totoo lang, ba't mas naging well-off yung life ko kumpara sa kanila? Kasi mali lang yung pinaglaanan nila nagsipag sa katyaga nila. O tingnan nyo, another example. O tingnan nyo po ito. Kunyari, gusto mong pumunta ng Baguio. Pero yung sinakyan mong bus papuntang Bicol. Kahit masipag ka, matyaga ka, matalino ka, gwapo ka, sexy ka. Kahit ikaw yung top 1 sa school, walang may pakialam. Hindi ka makakarating ng Baguio kasi sinakyan mo papuntang Bicol. Tama ba ba? Yes! Pag tinanong mo lang ng tao, gusto mong imaman, walang plastikan. Tanongin mo lang ng tao, may tao ba magsasabing hindi? Wala naman. Lahat ng tao, kahit negative sa ginagawa natin, kahit ayaw to, pag tinanong mo, gusto mong imaman, lahat sila sagot, yes.
So, point lahat pala ng tao, gusto mong masenso, kaya nga lang, ito yung tanong. Kailangan mo munang ma-realize kung yung ginagawa mo ba right now, nakaka-asenso. Ikaw yung maging honest. After this, kahit huwag na sumagot ngayon, pagka-uwi mo na lang, tanongin mo yung sarili mo, yung ginagawa ko ba, yung pinaglalaanan mo ng sipag, tiyaga ko ba, yayaman ba ako dito? Tanongin mo. Kasi sabi nga, the first step to solve the problem is to know that there is a problem. Dapat daw, para masolve mo yung problem mo, alamin mo muna may problema ba talaga. Ngayon, sabi, paano mo malalaman kung yung ginagawa mo nakaka-asenso? Ganito lang kasimple. Tignan mo yung mga taong nauna na dyan sa trabaho mo. Sa trabaho mo right now, sa trabaho niyo po, I'm sure may mga nauna na sa inyo ng 5 years o 10 years. Tignan mo yung buhay nila. Now, ganito lang kasimple. Tignan mo yung buhay nila. Hanapin mo kung nasa buhay, kung lahat ba ng gusto mo, meron sa kanila. For example, meron ba silang bahay? Natatapos ang ng bahay. Meron ba silang kotse? Natatapos ang ng kotse. Nakapag-travel ba sila? May savings ba sila? Pag meron sila ng 4 na yun, ituloy mo yung ginagawa mo, maganda yan. Ibig sabihin, tama yan. Pero pag yung 4 na yun, wala sila, yung mga nauna sa'yo sa trabaho, baka nangungutang pa sa'yo pag pwede de peligro na. Di ba ba, pag may emergency sila, lalapitan ka pa, ibig sabihin, after 5 years, kung ano yung buhay nila, yun lang din yung magiging buhay mo, walang mangyayaring bago. So ang point, kung gusto mo may mangyari bago sa future mo, after ng trabaho mo, dapat sineseryoso mo yung ganitong business. Bakit? Kasi tignan mo yung mga nauna sa iyo sa business na to 5 years, 10 years from now. Alam mo, nung nagsimula po ako para sa mga members ko dito, on my first year, ang lagi na nakataso sa isip ko, tignan ko yung buhay ng mga tao na una. Tignan ko yung buhay ng mga tao na una. Lagi ako nakavisit lang sa Facebook ng mga top earner. Kaya ikaw, dapat kung member ka na, isip first mo, tignan mo daily. Ako bago ko matulog, tinitignan ko yung Facebook ng lahat ng top 20. Kasi gusto kong i-feed yung mind ko. Darating yung time, kahit anong problema ko, darating yung time, ito na yung buhay ko, ito na yung dinadrive ko, ito na yung life ko. Maniwala ka, totoo. Kasi kakatingin sa kanila. Dumating sa point, nakita ko na sila sa personal, kasama ko na sila, isinali pala ako sa top 20. Kasi tama yung ginagawa natin eh. Masipag ka, matyaga ka, magaling ka. Kaya nga lang, yung sipag, tyaga, galing mo, mali mo lang inilalagay. Try mo ilagay sa ginagawa natin. Nakaka-asenso talaga. Alright. Number 4. Ito. Kaya po ulit sumagot. Meron na bang naging milyonaryo sa pagtatrabaho? Ulit po. Yes or no? No. Okay, mostly daw. Sabi no. Pero baka ma-offend po yung iba. Hindi kami nagsabi niyan. Sabi sa statistics. O career na nagpo-produce ng maraming milyonaryo. Sabi, 74% daw sa buong mundo to entrepreneur. Kagaya na ginagawa ng negosyante. 12% mga investor, 8% mga atleta, 4% yung artista. Wala daw sa empleyado. Meron akong kilalang yumaman na empleyado. Pero after ng trabaho niya, nagde-negosyo. Kagaya ng gagawin mo if ever. Okay, so yan, number 4. After nun, sabi dito, huwag ka daw matakot pumasok sa negosyo o sumubok sa negosyo. Ang katakutan daw natin yung ilang taon na daw tayo nagtatrabaho, pero wala pa rin daw pagkasenso. Tama ulit! Okay, next, last one. Okay? Last one. Hanggang kailan ka magtatrabaho? Ito po yung magandang tanong. Okay? Hanggang kailan ka ba magtatrabaho? Alam mo, pag tinatanong ko sa mga members namin, sa mga namimit ko personal, lahat sila pare-pare sa sagot. Ano sagot nila? Hanggat kaya. Hanggat humihinga. Hanggat pwede pa. Right? There's nothing wrong sa ganung answer, pero alam niyo po ako, ang prinsipyo ko, maniniwala ko. Ayoko mag-subscribe sa mentality na nabuhay ako para magtrabaho habang buhay. Parang gusto ko, ang buhay sa beses lang yun, di ba? Parang ang goal ko, nabuhay ako para enjoyin ko yung life. No, para ma-enjoy ko yung life, dapat meron ako enough na pera. So ang question, paano ba ako magkakaroon ng enough na pera? Dapat hindi limitado yung nakukuha kong sahod, every kinsenas katapusan. Dapat unlimited, kagaya ng kita sa business. Okay, sabi nga dito, pag wala ka daw plano sa future mo, okay, if you fail to plan, you are planning to fail. Pag hindi mo pine-prepare yung future mo, ibig sabihin nun, wala ka magandang future. May iniisip ka na ba ngayon about sa future mo? Pagka wala, ibig sabihin nun, wala ka magiging magandang future. Sorry, hindi ako nagsabi siya. Sino siya? Si Benjamin Franklin, siya yung mukha dun sa dalan. Okay, ibig sabihin, sa oras ng trabaho mo, ang tawag sa trabaho pala natin, yan yung pambayad ng bills natin. Okay? Yung 8 to 5 na trabaho mo right now, tawag yan survival. Para makakain ka pambayad ng bills. Pero after ng trabaho mo, dapat yung oras na
ang nilalaan mo kaysa mag-scroll ka, kaysa manood ka ng TikTok, di ba kaysa manood ka kay Cardo, di ba kaysa manood ka ng TV, gamitin mo yung oras na yun sa negosyong ginagawa natin para ma-build mo yung dreams mo. Online lang naman. Pwede mong isabay after ng work mo. Alright, next. O, legal ba yan? Of course, legal yan. Hindi ako nagsabi. Ito, kasi po sila members namin, police eh. Kaya meron po akong ganitong slide. O, pinapakita ko ito. Nasa Google to, by the way. Sabi ng Consumer Act of the Philippines, o Republic Act 7394. MLM, ang tawag sa industry natin, sa legal and accepted way of doing business strategy in the Philippines. So, legal daw talaga. Okay, next. Bibilisan mo na po din support na to. Alam mo ba, yung industry na ginagalawan natin, pinag-aaralan siya sa mga school. Ngayon, sa Ateneo, nakalagay, Directors in Network Marketing. Hindi lang siya makita dito, pero ayan, nakalagay na, even sa Lasal, may kurso po. Alam mo anong kurso nila? Network Marketing. Yung ginagawa mo, pinag-aaralan ng ibang tao ngayon. Kasi nakikita na nga nila kung gano'ng ang ganda yung ganitong business in the future. O, next, ito mo to. O, even yung the President himself, hindi mo si Donald Trump, Presidente ng USA, tinanong siya, kung mawawala lahat ng bagay na meron ka, at magsimula ka ulit from zero, anong gagawin mo para yumaman ka ulit? Anong sabi niya? Mag-aanap daw siya ng magandang networking company. Isipin mo yung presidente na pinaka-powerful na bansa. Naniniwala sa business natin, di ba? Tapos nung kaibigan mo ang tampay mo si Maanong Ulam, ayaw maniwala, di ba? So, ibig sabihin, late lang kasi tayo yung Pilipinas kasi third world country. Sila first world country sila. Ibig sabihin, even yung mga taong sobrang successful, nakikita yung ganda ng business na ginagawa natin. Right? Eh, may libro pa nga sila, oh. Sa dalawa ni Robert kayo sa akin, title, Why We Recommend. Isipin mo, nire-recommend nila yung network marketing. Okay, next. Okay. Ngayon, dahil sundan ko yung 5 na yan, nalaman ko yung 5 na dahilan pa, nag-fail yung tao, in-apply ko sa life ko, in-apply ko sa team ko. Alam niyo po kami, in 2 years and 11 months namin sa Easy. Okay, tingnan niyo po ito. Ito po yung sa account ko. Makikita mo kasi doon kung ilan yung sumasali. Marami pa sumasali sa negosyo natin o ano man. Total of 35,112 business partners ang sumali sa amin in 2 years and 11 months. Meaning to say, merong 1,003. Isipin mo yan, 1,003 business partners ang sumasali every month. Consistent sa loob ng 35 months. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang bansa yan. Okay, next. Oh. By the way, isang team na kami sa Easy. Marami pang team sa Easy. Okay, bukod pa po yun. Tingnan nyo. Sa team namin, 2 years and 11 months, may na-create kami 40 plus Millionaires Club member. Meaning po, 40! Yung naging milyonaryo. Mga ordinaryong tao naging milyonaryo dahil dito. Tingnan mo. Ibig sabihin, may isa hanggang 2 tao ang bagong nagiging milyonaryo every month sa team namin. Ganun ka-effective yung ginagawa natin business. Isa o 2. Alright. Okay, next. Okay, about naman sa result. Tingnan niyo po ito. Ito na po kami ngayon. Di na ito updated eh, pero now we have 11 sports car achievers. Ang total ng car achievers sa team namin, 30. Dati, alam niyo po, walang main coaches sa team namin. Lahat kami nag-commute, lahat kami sabay-sabay sa bus, kami sabay-sabay sa jeep. Pero ngayon, pag umalis na po kami, bawat leader ko, meron sila dala-dalang walkie-talkie. Ano yun sa mga para sa guard? Gano'n po. Lahat kami may walkie-talkie kasi naka-convoy na kami. Sabi ko na, kaliwa lahat! Lahat kakaliwa kami. Kumanan lahat kami kakanan. Mag-park tayo dito. Dati alam nyo, pag kumakain kami sa mga kainan, kunyari sa fast food, wala, pag kumain kami dun, lagi kami inaabutan, sobrang lakas ng music. Ba't nilaksan yung music? Ang tagal na namin nag-meeting eh. Order namin pang 1 tao lang, yung tagal namin pang 10 tao eh. Pagsasara na sila, nag-meeting pa kami. Ngayon, alam nyo, pag pumunta kami sa mga restaurant o kung ano man, proud na proud yung may-ari nila pag pumunta kami. Kasi akala niya, ginanap yung car show event sa restaurant niya. Diba, basta naman sa amin, buti na lang napili niyo yung place namin para mag-car show kayo dito. Thank you so much. Pagkitingin na kami, car show? May car show tayo. Akala niyo na car show. Hindi na alam, mag-meeting lang yung mga taga-easy sa Yes! Future, no? Future. Okay. Huwag niyo po kami tatanungin, please lang. One time kasi sa TikTok may nagtanong sa akin, Sus, baka naman hindi sa inyo yan. Di ba yung mga sports car na yan, bigyan lang. Di ba, kung ikaw may sports car ka, bibigyan mo ba?
Pangalawa, ito, tingnan mo. So, nireply ako siya ng ganyan. Ayan. Ito po yung ORCR, nakapangalan sa akin yung kotse. Ito yung sa lote, nakapangalan sa akin. Kasi po, since laki ako sa squatters area, wala, ibig sabihin ng squatters area, yung bahay na, yung tinatayuan ng bahay nyo, hindi sa inyo yung lote. Okay, so ang pangarap ko magkaroon ng lot title na kapangalan sa pamilya ko. Parang apelido namin kahit pa paano. Meron siya ng parte ng mundo na sa kanila. Lote. Ayan po, tingnan nyo. O, binili ko po yung lote, bumili ako ng lot sa San Valley. Binili ko po yung 405 square meter na lot sa Antipolo. Binili ko po ng cash dahil sa business na ginagawa natin. Pare ko doon si Kim Domingo, si Catherine Bernardo, si Victor Dantes. Tapos si Lance Posada sa Tagaysi, syempre, di ba? Artista, no? Okay, again, hindi ko po ito pinapakita sa inyo para iyabang. Gusto ko lang po kayong i-inspire na mayroong mga ordinaryong tao kagaya mo. 17 years old, never ako naka-experience ng magtatrabaho. Never ako naka-experience ng kahit anong negosyo. Hindi nga ako graduate eh. Pero dahil nakinig ako sa ganito, nagpakasakali lang ako at tinanong ko lang sa isipan ko, kung hindi ako maniniwala sa mga taong nagsasalita dito, sabi ko, kung hindi ko gagawin at gagalingan dito, ano bang ibang alam ko para umasenso ko? Sige nga. Meron ba akong ibang alam para umangat ako sa buhay? Ikaw, meron ko ba bang ibang alam? So ako, since wala na akong ibang alam, sabi ko, why not, maniwala na lang ako, wala nang mawawala sa akin, baka magkaroon pa. Alam ko dahil sa paniniwala po na yun, ito, tignan nyo, okay na experience ko. Yung parents ko kasi, since hindi na kami ng gulay, laging pinapaikot yung benta, pinapaikot yung kapital, di ba? Ngayon, ang dami po namin utang, ang daming Bombay. Na-experience ko, lagi may pupunta ng Bombay doon. Sabi mo, wala. Okay, sige. May script yung nanay ko eh. Turuan ako ng script eh. Ibig sabihin mo, sa Bombay, ako eh. Dumating na yung Bombay. Asan yung mawar mo? Wala dito. Ah, wala? Bakit sinasabi mo, wala tao pero dami chinelas? Wala tao, dami chinelas. Okay? Kasi, bukod po kami sa utang eh. Okay, so nung kumita po ako ng malaki, ayan po, naguluhan ko yung parents ko ng 160,000, pag-80,000. Wala akong money book eh. Okay, kung pa doon, clear out ko lahat ng utang ng pamilya ko. Alam mo, sobrang sarap, no? Pwede mo palang baguhin yung buhay mo at yung buhay ng pamilya mo. Meron ka pa palang chance, di ba? Meron pa palang option na ganyan. Okay, and last, okay, ito na po yung team namin. Nag-rent kami ng yacht party na ganyan. Pinapasarado namin yung club para mag-celebrate kami ng success ng team namin. Okay, ito po sa Manila. Malakas po tayo sa Manila, by the way. One time, may ginawa ko, sabi ko lang, ano lang, katuwaan lang. Walang mag-click ng income. Lahat kayo walang click ng income. Sabay-sabay tayo mag-click. O, nagkasundo kami. Yung buong team namin, nag-click po kami ng income. Nakikita doon sa YouTube, by the way. Ang na-claim namin na check, 14.4 million total commission. Dahil sa negosyo, ginagawa namin, isipin ko. O, ito, nag-click ng love. Ito, favorite ko to. Favorite part ko to. Hindi kasi kami manood ng sine. So, one time, mga nag-vlog, lalo na, mahilig kami gumawa ng video. E pa nag-video, may naka-flash. Di ba? Tututok mo sa mukha mo, ganyan, flash niya, di ba? Yung ibang tao parang nagreklamo, ano ba yan? Sa mata. So parang nainis kami. Parang nagreklamo sila. Sige na. Next time na nanood kami ng sine, nirent namin yung buong cinema. Ayan. Di ba? Wala magreklamo dyan. Kami lang nandiyan eh, di ba? Kahit alugin mo yung popcorn na malakas, okay lang. Okay, so yan na po yung lifestyle namin ngayon. Ito po yung nagagawa ng team namin. Ako po yung top 11 ng company namin. Thank you so much. Ayun na po yung mga company na pagkago. Total, di na siya updated pero 12 to 13 countries na. Dahil lang sa account ng Easy. Dahil lang sa tiwala na nilagay ko. So mga members ito, mga advice ko sa inyo, huwag mong tignan yung sitwasyon mo ngayon na i-judge mo yung future mo. Okay, huwag mong tignan kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Tignan, di importante kung gaano kadami problems, struggles. Kahit wala ka na nakikita pag-asa sa sitwasyon mo, okay lang yan. Ang tignan mo kami mga nauna sa'yo, na may mga taong nauna sa'yo na may narating doon sa dulo. Tuloy-tuloy ka lang, maniwala ka pagdating sa dulo. Lagi ko lang ina-advise, huwag mong hanapin yung trophy sa starting line. Pero kung nakita gano'n, sa rin ng race stock 1, o bago kayo magsitakbo, kunin niyo muna yung medal niyo. Walang gano'n. Pagbaduhin nun, di ba? Tatakbo ka, hawa mo yung trophy mo. Wala yung gano'n, di ba? So, ang point, walang trophy sa starting line. Nasaan yung trophy? Nasa finish line, tama? Nasa finish line. Okay, tingnan niyo po ito. Oh, sabi nga dito, fortune favors the brave. Lagi ko na-relate to sa mga tao. Grabe no, ang swerte-swerte mo. Alam ko di kayo iniwala sa swerte.
Di ba? Meron ng tindahan na pampaswerte na lugi. Tawag doon. Di ba? Isipin mo natitinda siya pampaswerte na lugi siya. So, ano yung point? Huwag kang maniwala sa swerte. Ikaw yung gumagawa ng swerte mo. Di ba nakakita ka ng opportunity? Pwede magbago buhay mo. Hindi mo ginawa. Malas ka. Tama, di ba? Nakita ka ng opportunity. Ginalingan mo, ginawa mo. Kaya ka lang, nung kalagitnaan, tinabad ka, nawalan ka ng gana, nag-quit ka. Malas ka. Ito, you make your own luck. Nakita ka ng opportunity, ginawa mo, ginalingan mo, tinodo mo. Dumating ka sa finish line, yumaman ka, swerte ka. You make your own luck. Tayo po yung gumagawa ng swerte at ng malas ng buhay natin. Okay, last three slides. Okay. Oh. Sabi, bakit maraming tao hindi umasenso? Sabi dito, they are scared to do something new. Maraming tao hindi umasenso kasi takot. Takot silang gumawa ng bago sa buhay nila. Sabi nga dito, insanity o sa Tagalog, kabaliwan. Kabaliwan daw, yung nag-expect ka na may mangyayaring bago sa'yo, knowing na wala ka naman palang ginagawang bago. So, gusto mo, even sa members, gusto mo may mangyayaring bago sa'yo, baguhin mo yung hustle mo. Baguhin mo yung ginagawa mo. Baguhin mo yung tinitigan mo. Okay, last 2 slides. Okay. Oh, ito na po. Favorite part ko to. Last 2 slides. Don't live life full of regrets. Okay? Lahat po tayo, one thing is for sure, lahat tayo tatanda. Okay? Every year, panalagdagan yung edad mo ng isa. Maniwala ka sa akin. Mas pagsisisihan mo yung mga bagay na hindi mo ginawa kaysa dun sa mga bagay na ginawa mo. So sa mga nakakita po ng business not hindi pa member, huwag kang matakot sumubok. Huwag kang matakot mag-try. Kasi mas pagsisisihan mo yung what if. After 5 years, after 10 years, sasabihin mo yung sarili mo, paano kaya pag tumuloy ako? Paano kaya pag nag-join ako? Ano kaya yung life ko right now kung nag-join ako? Mas mahirap yun kasi babalikan ko, wala ka nang gagawa eh. Pangalawa sa mga members dito, makinig po kayo. Hindi lahat ng kasama mo ngayon, kasama mo hanggang dulo. Okay? Hindi lahat ng katabi mo ngayon, kasama mo pa rin siya hanggang sa dulo. Makinig ka. Darating yung time, okay? Pag tumigil ka, pag nag-quit ka, okay? O hindi ka nag-join, makinig ka sa akin. Darating yung time, merong isang gabi na hindi ka makakatulog na maayos. So, kailangan mo mag-scroll. Okay? Papanto. Habang nag-scroll ka, bigla mo maiisip yung katabi mo dito ngayon. Okay? Bigla mo maiisip yung nasa kaliwag kanan mo na tumuloy sa business natin. Ngayon, titignan mo yung Facebook niya, kamusta na kaya sila? Bigla pagtingin mo sa Facebook niya, nakalagay doon. Lahat kayo invited sa aking car reveal. Magkaka-coaching na siya, pre. Bigla mo nag-scroll ka pa konti. Nakita mo sa crossline mo, yung nakikita mo dati parang mo, wala ka talagang makain. Bigla nakita mo na, nag-100K na siya karuan. Nakakapag-travel na siya sa abroad. Natutuwa ka. Siyempre natutuwa ka, matati mong kaibigan eh. Kaya ka lang, mamaya-maya, pag namatay na yung screen, makikita mo yung sarili mo doon, and mag-look back ka, ano kaya? What if kaya kung tumuloy ako? Ano kaya yung nangyari sa life ko kaya kung hindi ako tumigil doon? Kaya alam mo, yun yung pinakamasakit na mararamdaman mo. Yung makita mo na pag-iiwanan ka na habang yung mga kasama mo dito tumutuloy-tuloy hanggang dulo. Kaya best advice, huwag kang magsisi sa dulo. Don't live life full of regret. Pag ginawa mo itong business na ito, galingan mo na, ituloy-tuloy mo na, andito ka na, hanggang dulo, samahan mo kami dito. Kaya mo ba? Yes! Alright, and last, before I end, ito po, okay, one of my favorite po ito. The thinker and the doer. The more na nag-iisip ka, the more na wala kang magagawa. Alam mo ba yun? Kahit anong isip mo, maganda kaya yan? Totoo kaya yan? What if ganito? What ganyan? Paano pag di kumita? Paano ba wala na pasali? Kakaisip mo, wala na walang mangyari. Ganito sa mga member na. Paano kaya pag ganito? Wala mangyari kakaisip mo. Mas maraming nangyayari sa'yo pag uma-action mo na lang, ginagawa mo na agad. Okay? And last night before I end, ito po, one of my favorite po ito. Do you understand the meaning? Ang hihingi siya ng bread. Binigyan siya ng pala para gawin siya. Ganun po talaga sa life. Okay? Ibig sabihin, nasa Diyos yung awa, pero ang tao pa din yung gagawa. Yung ginawa doon ni God, yung heaven and earth, ang ginawa, kasama doon ni Eva sa si Adan, yung puno lang. Wala daw kasamang bahay, lamesa o kaya upuan. Kasi sabi ni God, ang naging meaning nun, yung puno, pag yung tao nag-isip, ginalingan, galing yung roots ng puno, pwede maging upuan, lamesa at yung bahay. Meaning, lahat po kayo may Philippi pray. Hindi man ngayon, baka last year, baka last week lang, may hinihingi ka. Lord, sana magkaroon ako ng ganito. Lord, sana magkaroon ako ng ganyan. Hindi naman siya bababa dito para katukin ka para ibigay yun sa'yo di ba? Meron siyang ipapakita ng chance, the opportunity. Pag ginalingan mo, lahat ng hinihingi mo sa life,
makukuha mo pag ginalingan mo lang. Kagaya ng business natin. Lahat po lang hinihingi ninyo, lahat po ng mga bagay na ganoon sa amin. Okay? Wala akong ibang business. Wala akong ibang pinagkakakitaan. Lahat ng napundar ko, lahat na makikita mo sa Facebook ko, dahil sa business na ginagawa natin. Galingan niyo po dito. Ang laki po ng future ng bawat isa. Thank you so much po sa pakikinig sa akin.